koponan ng Onyx Philippines. Actually, nakita ko na ito pero hindi sa koponan ng Onyx Philippines. At debut para sa Onyx Philippines. Iba ang ilalatag nito. Actually, may nagsasabi sa akin na ito daw Clint, parang may kahawig din sa Bruno eh. Bakit? I mean, sa early game damage. Oo. And I would say no, na kapag early game damage, malakas talaga yung isang Brody as well as yung isang Clint. And makikita natin yun kasi pwede niyang i-spam yung kanyang first skill tapos makakapag-free hit siya with his passive. Uy, pero si Sanji dito, lumalapit. Grabe, ang hapdi. Nag-level 2 kasi siya doon sa XP lane. And actually, si Super Prince ang ginawa naman dito. Pinoke niya talaga si JP para kahit papano makasecure. Kahit onting energy shield, Sanji, the force yung kanyang purify. Si JP ang magiging target nila because of the healing, makakatagal at makakalayo, mabubuhay pa rin naman dito ang mga miyembro ng Echo. Hinga muna, no? And makikita natin, tino mo si Sanji, pinifreeze niya yung mismong lane niya para yung wave malapit sa kanila. Isa sa mga micro skills na dapat matutunan ng mga nag-RG dyan. So manood kayo ngayon ha, mga RG boys. Oo, maganda talaga yung ginagawa dito ni Sanji kasi alam niya na nalugi na sila in terms of that first rotation, mostly because of the fact that they were able to proc agad yung kanilang purify spells against the heroes of Onyx. Kasi nga naman, sobrang crowd control centric na mga ito, kagaya ng nangyayari ngayon. Tinalunan nila doon na JP ay babagsak. Super Prince ang makakakuha ng first blood. Minadali kagad. May mga pagluluto kagad na kumbaga, sa pagluluto, hawak-hawak na niya yung mga ingredients Unti-unti na niyang napupuno yung mga ingredients dito at unang 30 ng ating game ay open na. So Onyx Philippines ang magsisimula nito. Carl Easy, hindi sumusuko, sinisilip lamang itong pagong. Pero ang ganda ng ginagawang pwesto dito ni Ryzen, ha? Diba? Actually, si Carl TZ din kasi kayang-kaya niya naman paikutin. Wait lang, mukhang i-force nila yung heavy spin. Stanford with a penalty zone. Cramp pa nga dito. Ang magiging delikado at ngayon reset yung turtle. Stanford, ang babagsak lang din naman. Ryzen na makakasecure ng kill. At iikot-ikot sila dito. Sino makakasecure? Retribution battle. Carl TZ will win and Ryzen will go down. The young goat. Ang ganda ng ginawa dito ng magkabilang team. Ang ganda talaga ng ginawa doon. Medyo maaga yung pagkakakas ng Black Dragon form has arrived coming from Cram and nakas na din agad niya yung kanyang Petrify. Tapos in all that sequence, na-reset yung turtle. And ito yung sinasabi ko the past few times. Kapag retry battle against the young goat, so far hindi pa talaga natin siya nakikitang matalo. Yung kapag retry battle ng dalawahan lang talaga sila. Oo, akin to. Kumbaga, ganyan sila sabi, wag na kayong sumubok. Pero marami namang nagwagi. No? Natin sa retrian, hindi pa rin imposible para sa ating young goat. But this time, nagamit na yung full barrage dito, ha? Pinopoke lang nila Papalayuin lang nila ng onti si Nets. Pati nga yung yung ultimate dito ni JP, gagamitin niya na rin yung Holy Baptism para lang din talaga kung kumonekta, edi mas mararamdaman ni Nets. So good job para kay JP at kay Benny Cutie. Meanwhile kasi for Onyx, nagiging maingat din sila katulad nung kanina. Ngayon, good earned ay pag-uusapan natin mas mataas, obviously, para dito sa Echo. Especially itong si Benny Cutie. Na sa ngayon, sa may bandang ibababala, mapo-force din yung penalty zone ni Sanford. Pero apat na Echo fans, apat na Orca ang nasa may bandang itaas. Mukhang lalaban din naman ng Onyx. Kahit tatlo lang silang nandun, magiging matapang din sila. Pero pinili ng dalawang koponan na hindi na. Mamaya na tayo makipagbardagulan. Oo. Nangyayari kanina yung ginagawa ng Echo dito sa ginagawa ng Onyx ngayon, kung saan tinatauhan talaga ni Ryzen itong XP laner ng side ng mga Orcas na si Sanford. Alam natin how effective Sanford is using his zoning prowess. And gusto niyang ma-inhibit yung capability na yon ni Sanford, which is why paulit-ulit niyang dinadalawan. And after that, rumorotate sila sa ibang lanes. Pero Ryzen, di ka na niya mapangga dito ni Daddy James. Habang si Sanford, ang kanilang pinupunti niya. Nag-dive na rin dito. And nagamit na yung Tortoise Pusans para kay Ryzen, Saka yung flicker ni Sanford, hindi na siya available ngayon. Holy Baptism, kukonect na with the penalty zone. Si Cram ang magiging target ng Echo. Pero yung retry battle, mananalo ngayon si Ryzen. Grabe, no? Nakabawi. 1-1. Okay, ang score natin sa Turtle 1-1. Nakabawi. Sa retry rin. Nakabawi dito si Ryzen. Pero gusto ko yung sinasabi mo kanina, Dianara, yung mga, sabihin na natin ng pag-ikot na ipinapamalas ng Echo dito at ng Onyx Philippines.
Pero, uy, dito pala sa may batay. Uy, nahuli! Grabe, kinonekta nila doon yung full barrage. Pero nagulat din naman si Benny na nandun. Oy! Sinabinut! Nets with a flicker in! Kokonekta din yung double shot dun sa passive at doon din sa ibaba. Ay Kill. meron silang kill. Dalawang quick draw ang sabihin natin na tumama doon, pero may pagbawi din. Rapidut dito sa may itaas. Sanford at si Benny ang napuruhan doon. Uy, Super Prince na dito. Oy! Wait lang. Ano lang? Practice lang, Panakot practice lang. Panakot lang. Practice lang. Ang sakit na talaga ni Nets. Dito na natin nakikita yung prowess ng isang Clint with the laning phase. Nakikita natin na yung critical strike niya, almost the same concept sa isang Irithel. Nakita natin nag-pick up na siya ng endless battle, which means every time na magsiskill siya, magkakaroon siya ng extra true damage na nagbo-bolster dun sa ability ng isang Clint na mag-free hit. Malawak talaga yung isang range nito. Kaya nakita natin kahit malayo na kanina doon yung Iksha ni Benny QT, naabot pa din. Inaabot pa, no? And yun yung kalamangan in terms of range Yep. ng isang Clint na pinapamalas ngayon ng Si Onyx Nets. Philippines. Carl TZ, hindi pa naman siya huli, no? Kung titignan natin. And gold earned. Yeah. Halos dikitan lang dito itong si Benny QT at si Nets. Pero si Nets naman ngayon ang lamang. Oo, ito yung sinasabi ko kahapon pa, no? Ang galing ni Nets mag-farm. Kahit nalulugi yung kuponan niya, hindi siya na-outfarm ng kanyang kalaban, which means, in terms of being able to prioritize the minion waves as well as yung mga yung jungle creep sa mga tabi niya, alam ni Nets kung paano makakalamang dun sa kanyang kalaban. Yeah, and makikita natin yung ingat niya. Kaya nga tinawag na the safety nets. Itong si Nets And Carl TZ hatakan sa ikatlong 30 ng ating game. Sino Kumpleto kaya Echo, ang makakalamang? 1-1 na ang score natin. Pagdating sa retry, Carl TZ hahatakin. Ryzen nandito. Kram, medyo lumalalim ata si Nagiging Sanford. maingat din. Sira, Actually, penalty ginamit zone. yung penalty zone, kukonekta lang din naman sa isa. Uy, Pero kusig na to, umalis dun yung Sabot, mga sabot, miyembro ng Echo kasi ang hinahabol nila ay si Nets. Namataan siya doon ni JP. Pero dito tayo focus Tegi. sa Turtle. Patay ang isa. At nandito si Petrified. Sanford pa lang pala. Yung magiging target nila. 2-1 ang score. Kung usapang retry, si Ryzen ang lalamang. Sanji habulin dito ng mga miyembro. Tatalon doon si Ryzen. Masasagasaan niya lang din naman. Pero may Purify si Sanji. Tatlo. Pero ang daming humahabol sa kanya. Nandito na rin naman si Cram. Nagbabay na lang ng oras. Etong si Sanji. Unfortunately, that gives Onyx the advantage. Nabawi muli ng mga Sonics ang kanilang lead. Ang ganda ng ginagawa ng Onyx Philippines dito, no? Kung makikita natin, sinubukang i-zero in ni JP as well as nitong si Benny QT, si Nets doon sa bot side. However, alam ni Nets kasi napababa si JP kaya nabatay niya yung isang Rafaela habang yung tatlong miyembro ng side ng Onyx nandoon sa Turtle, nakikipagbalagbagan. Tapos sila pa yung nakakuha ng Turtle na yun. Tingnan mo naman yung damage dito. 26,000 para kay Super Prince. Talagang na-activate na yung superiority na kanyang pangalan. Sanford naman, in terms of damage received, gets naman natin kasi with that, yung passive niya, di ba, na nakakapagpakunat every time na bababa yung kanyang buhay, nakakatulong talaga. Tingnan mo naman yung mga pokes. Tsaka medyo nahihirapan kasi especially si Benny QT na basta-basta siya mag-free hit dito as of now. Lalong-lalo na for Onyx kasi ang dami nilang pang-abot dun sa likod. Definitely. And yun talaga yung nakikita natin. Kung papansin niyo yung graph kanina, pangalawa sa pinakamababang damage dealt ay yung Iksha ni Benny QT. Ibig sabihin nito, hindi pa natin nakikita yung full potential ng damage ng isang Iksha. Kasi nga naman, lahat halos ng miyembro ng Onyx panglikod. So kapag naglapag siya ng full barrage, maabot agad siya. Kailangan ng layering Sakit. And, aray ko po. Minutes. Grabe yung mga yung mga quick draw. Ang lala. Tumatama lang na nababandahan lang ng mga bala. Tsaka yung yung nakakayamot kasi doon, ang layo niya. Reyes. Pero ramdam na Abot ka pa. ramdam yung damage. Oo, parang hindi mo nga ina-expect. Naabot pa pala ako nung atake na yun. Ngayon, Lord na level 1 ay available na lamang in terms of kill score. Ang Onyx Philippines, 2.3k code lead. Pero hindi susuko ang mga Orcas dito. Kailangang humanap ng paraan. Onyx Philippines, alam nila ang gagawin. Kailangan ma-extend itong series na to into game number 3. At galing na sila sa ganitong klaseng laro. Kahapon ay nadaanan na nila against RSG. Ngayon ang Echo naman ang kanilang haharapin. Lalong-lalo na sila yung umahawak ngayon sa Lord. Pero for Echo, mukhang ready lang din naman sila mag-contest.
minamata nila kung nasaan ba nakapwesto ang mga miyembro ng Sonics. Meanwhile, si Rapidut, nag-aantay lang din naman siya ng setup. 2-1 yung laban when it comes to Turtle, pero iba na ulit yung usapan kapag ka Lord na nandito na. Lamang si Carl sa level. Tatabla ba? Tatabla ba? Eh, tama, level Na-reset. 12 dito si Cartesi. Rapidut, reset. Ang itatawag dito ng Onyx. Uy. Body slam. Wala, Aray ano ba? Nagiging pasensyoso pa ang dalawang koponan. Nakikita natin dito na umaamba-amba lang pero hindi naman nila i-go. Akit muna si Benny rito, ha? Ang ganda ng slow push ng Echo towards that top lane. Kaya naman makakapush doon si Benny Cutie and mapipilitang umangat yung isang side ng Echo, Onyx rather. Otherwise, mapupush yung top lane nila. Kasi nga naman, dalawa yatang main lanes ng minion yung nandyan. Oo nga eh. Nakalamang talaga. Top lane ay mababasag. Pero masyadong malayo dito si Benny Yeah. Cutie. Kaya Kaya nga. nag-iingat din ng Echo. Hindi sila nag-engage. Hinahawakan lang ni Sakit. Cartesi. Uy, Pakonting-konting ang sakit ni hampas. Nets. Pero look at that quick draw. Mapapauwi na rin doon si Benny. Ngayon, Ay! yung narangap ng Lord! At ngayon, tumalon si Sanford. Iyon yung go signal nila. Sanjay with a black shoes. Lalayo lang din naman ng onte, pero bagsak na ngayon Sanford. Heavy spin! Retribution! Si Nets! Si Nets! Ang makakasecure ng Lord! At nandito rin naman yung full barrage, pero nayakap siya doon ni Chef Rapidut. Hinain na ngayon ang mga miyembro ng Echo sa Onyx at babagsak din si Carl TZ. Onyx winning it all! Ang daming nangyari doon. Pero ano nga ba tumatak? Sobrang pumabor yung pag-angat ng Lord sa side ng Echo. However, nabigyan agad ng Onyx Philippines itong si Teresa. Kaya naman nasakit. Pero masakit na din yung damage coming from Sanji. However, gosh. ang sakit na ng damage ni Nets. Hindi nila nagagalaw si Nets. And every time na nagkakas ng kanyang basic attack coupled with that passive, nakikita na natin na rumaratay yung critical strike coming from Nets. Oh my gosh, grabe yung nagiging laban na ito. And Nets with 4, sitting on 4-0-2 na KDA. Kailangan nilang abutin. Pero kasi even si Sanford with the body of Smith na kanyang passive, hindi kinakaya yung mga Yeah. pagtagos ng quick draw eh. Sakit. Masyadong mahapdi yung damage output ng baril nitong si Nets ngayon. Double shot eh. Yun yung passive kasi nito ni, Oo. ni Nets eh. Talagang tumatagos pero si Rapidut, Ang sakit talaga niya. Nailabas na rin yung kanyang dragon form. RTZ, Madedefend. makakadepensa pa rin ang mga Orca. Level 1 pa lang naman yun eh. So madali lang yun for Echo to actually burst down the Lord. Pero Yeah. for Onyx kasi, ang gusto nila Grabe. dito is yung lead. 6.8k Laki, oh. gold lead. And look at Nets. Oo. Ito na nga yung sinasabi natin na magaling mag-farm si Nets. However, hindi din naman magpapakabog si Benny. Kasi siya yung pangalawa amongst all of the heroes dito sa ating Land of Dawn. Kaya lang, kailangan nating makitang mag-activate palalo si Benny sa teamfight and i-ensure na walang masyadong makakaabot sa kanya. Kaya naman, kailangan maging maganda yung positioning niya in terms of that Oo. full barrage and ma-maximize niya yung damage output coming from that. Yeah. Alam mo kung pinag-usapan natin kanina na ang Onyx Philippines galing sa ganitong klaseng sitwasyon. Natalo na sila ng Game 1, tapos Game 2, Game 3, nakabawi sila. Echo din naman galing sa ganitong klaseng posisyon. Galing sa mga bagong breeds ng Blacklist International kahapon. Na-counter pa. Sobrang luging-lugi na sila pero na-counter pa nila with the macro and micro skills. Pero hindi susuko dito ang Onyx Philippines. Lahat ng mga farms pwedeng kukunin nila. Tumalon na nga doon si Oh. Sanford sa likod. Ayan, Sa yung likod full barrage! pero yung full barrage. Si Nets! Ang magpapabagsak sa mga miyembro ng Onyx. Si Nets pa nga ang unang mawawala. Naghahabol ngayon ang mga Orcas. Pero mukha ang call ng Onyx. Back away na lang muna pero for Echo, itutuloy nila sa gitna. Torres sa gitna ang magiging punteriya dito ng mga Orcas. Carl TZ at ang buong kupuna ng Echo makakalamang pagdating sa pagkontrol dito sa Oo Lord. nga, may Lord. Isa lang ang kulang para sa Onyx Philippines pero mababa ang death timer. Available na rin Great Dragon Spear para dito kay Nets. So makikita natin kung gaano kasakit ang mga bala ni Nets. Rapidut, nakatalon lang din naman dito pero alam ng Onyx, Minamadali. masyadong makunat Minamadali. yun. Minamadali nila kasi wala naman na din si Nets. Buhay na siya ngayon, aabot pa kaya si Nets dito sa Lord? Kasi kung usapang retribution, kung usapang pag-secure lang din naman, 3-1. nandito naman yung 10K. dalawang retribution holder, Benny Full Cutie, barrage! nilapag na doon yung full barrage. Mukha
Mukhang mahuhuli siya dun sa may panaglikod, pero nandito lang din naman si Carl Tizzy with a heavy spin. Lumayo ka Ang sa dami mga na tropa ko. nangyayari. Pero si Benny ang magiging target dito ni Cram. At di ba si malam, Benny? si Cram ang maiiwan at babagsak sa likod. Meanwhile, dito naman sa may bandang ibaba, si Ryzen, hinahabol ngayon ni Sanji. Yung top. Tatlong miyembro ang bagsak sa Onyx. Oh, no. At naku po, Endable kasi ang ba? Echo, mukhang kaya nga nilang tapusin to. Endable Yung ba? Lord magsaspawn na inabuhan. Oh no, endable ata eh. May mga main load sila dito pero mabilis ang clear ni Super Prince. Ngayon, yung Torre lang sa may bandang 10 ita. Ang seconds, kanilang puntirya. Retry nagamit din. Andun yung mga folks. Ang sakit na ng damage Sanji. Endable ba? Mukhang endable nga Endable! yata. Napagamit na nung doon ng Black Shoes, Super Buhay Freeze na si para Nets. makalayo. Buhay na si Nets ngayon. Madedepensa ang Si pagbato ng Raptor. Onyx. At mukhang si Ryzen, magiging delikado lang din naman yung buhay Defable niya. yata. At mukhang mag-end na nga ba kasi yung full barrage ilalapag na. Pero Aray! nandun, hinahabol nila. Yung target ay nasa likod. Wala si Nets Sanford. mukhang madedepensahan lang din naman. At ang Onyx, Defable. pumupuso pa rin sa laban. Nakakahinga ba ang mga Sonics? 4v5 kasi yung nangyari. Tapos it just turned out na buhay yung mga tatlong miyembro ng side ng Onyx Philippines. Ang ganda ng wave clear coming from Super Princess Lilia. And that's really what we would expect coming from a Lilia. Kasi nga naman, yung gloom niya at this point in time, nagiging unlimited na. Almost parang 50% na yata yung nagiging cooldown. Oo nga eh. Kasi alam natin pag maximum na level na ng isang Lilia base doon sa buff na naibigay sa kanya. 50% reduction para sa mga sumasabog na Angry Looms. And yun yung kailangan samantalahin ng Onyx Philippines. Echo ngayon ang may hawak ng lead. 1.3k gold lead at ubus ang lahat ng mga base ng Onyx Philippines. Ganito yung sinasabi mo kanina, di ba? Kung ang Onyx, sanay na sila maging behind when it comes to the series. Echo, nakikita natin yung mga single plays na ginagawa nila para mabalik yung lead papunta sa side nila. Gantong-ganto din yung ginawa nila kontra sa Blacklist kahapon. Oh, actually, ang laki ng kalamangan na parang mga nasa 6k ata yung Yeah, gold lead. kahapon. Pero hindi dito rin sa laban na to. Oo. Pero isang mabilis na flip lang yung bote. Kumbaga parang hinagis lang, okay, kami nanalo. So, 1.5k gold lead kagad ang kanilang nakuha dito. Nagbabuy time na sila or nag-freeze na sila ng mga lanes. 30 seconds bago mabuhay yung next na Lord ng ating game. Pangatlong Lord ng ating laban. Pero Onyx Philippines, buhay pa rin. Ang ganda. Ang dami nating aabangan, ha? Oo. Ang dami nga. Ba't natatawa ka, T? Ang funny na pagkakasabi mo, hindi, ngayon. Hindi, ngayon. Ngayon nga, eh. Nakita Kaya nga. ko kasi ngayon, eh. Oo, Ayan na nga. Oh, ngayon pero na nga. sige, Ante, ano yun? Wala. Dapat makapwesto yung parehas nating kupunan. Ayun nga yung nangyari kanina, no? Laging nagiging mas maganda yung pwesto coming from Echo kasi lagi nilang nasa-show yung weak lane natin. Yung weak lane, yun yung lane na wala yung Lord. And because of that, napipilitan yung side ng Onyx na mag-back, either mag-back or mag-full commit pero at the expense of trading in a tower. And right now, wala namang nangyari. Equilibrium pa din. Tapos nagkakaroon lang Pantay. tayo ng pagkakapull. Tingnan mo ginagawa ni Carl TCO. Nagpapanggap lang siya na poste. Di ba nakatayo lang yung Oo, nagpapanggap nakatayo na na, na nagpapanggap na pader nung poste. pader nung itong turtle pit. Ay, Pero si Ang Ryzen low ganun na din ng naman eh. Lord. Uy, ang baba na. 13k. Ang buhay ng Lord. Tingnan natin kasi feeling ko din talaga parang ito na yun eh. Conceal. Magsisimula na yata ang Onyx kasi may conceal play silang gagawin doon pero Super Friends. 10K, Wala 10K. siyang black shoes ngayon. Mukha si Rapido, ready lang naman tumalon. Kaso lang walang Ready, tinamaan si let's Goat ng Lord. That's gonna be the Young Goat para sa retribution na yan at Maipit maipit si na ngayon Ryzen. si Ryzen. Dadalihin para sa mga miyembro ng Orcas. Matiterify siya ngayon. Oh my Magpapop gosh. yung immortality. Nandito lang din naman si Rapido. Huhuli. Kaso Ay, nga lang napansin. bagsak na si Ryzen. At nandyan na naman yung full barrage na mga galing kay Benny para pabagsakin. Itong si Super Prince ngayon si Cram Wipe ang out. matitira at Oh, mukhang no! mauubos kasi si Nets namatay sa taas. Oh no! Ito na nga ata ang katapusan! Sumisigaw na ang mga orca! At ang streak ngayon ng Echo ang magpapatuloy kontra sa Onyx. What a series! Ladies and gentlemen, Echo